Ito kasi yung heart sign, ito yung ating call sign sa AP. Kapag may nakita ang AP, uy, nakita ko ito yung mentor niya. Ganun naman ang puso mga, AP na yan. Yan, praise God. Ayan, welcome po sa mga bagong dating. Kayo po ba yung breakfast? Siyempre nag-breakfast na. Nag-lunch, merienda. Mamaya, buksan po namin yung grazing table. But right now, marami pong salamat. We are very thankful for the Lord sa inyong mga buhay. Kasi alam namin, the mere fact that kahit ganito kainit ang panahon na kayo po ay naglaan ng effort. Praise God po. Tama po ba? Praise God. And syempre, dahil nandito mga taga-Padre Garcia, tama po na din po mga taga-Padre Garcia. Yeah. Praise God po. Yan. Hindi po kami naniniwala taga-Padre Garcia kayo kung wala kayo dalong halo-halo. Meron po ba? Sayang naman. Sure po ba taga-Padre Garcia ka? Ano nagdudo? Ano ba? Ano to na? Ayun siya. Kapag po kami tumayo na rin kami magkakalo-ano sa inyo. But praise God. Thank you po. Malayan, may dala pong bagong. Ano, huwag ka mo eh. Suka tayo dito, suka. Santa Teresita, may dala tayong... Ano to? Kwento, may dala kwento sa Santa Teresita. Tawilis, yan o. May dala po ba tawilis? Yan, ito mga taga-Batang kasi ito. Makala mo lang talaga, may dala dito. Taga-Mabini, may dala lang yung tingloy. Ayan, praise God po. Welcome po sa ating pong AP mentoring. So, alam naman po siguro natin, what is the meaning of AP? AP stands for? Yeah, very good class. Ano pag professionals po tayo? Ano? So, sino po dito yung mga ages 23 to 40 years old? 23! Isa-isa natin 23, 22, 24. Yeah, 23 to 40 years old, tas mo kamay. A little bit older than 40. Praise God. Pero hindi po natin nililimitahan sa 23 to 40 years old because we have members here in the main na meron din po mga nanay, tatay na mga AP natin, mga 40 years old din po. Meron din po tayong 50, 60. So wala pong problema. Because we are all in one in serving the Lord and having His purpose revealed sa atin po mga buhay. Amen po ba? Praise God. And with that, alam ko lahat po dito ay nagtatrabaho na. Tapos po kami naman nagtatrabaho. Okay. Nagtatrabaho. May mga businesses. Yeah, businesses, yes. Praise God. Oh, parang nagdududo ba siya? Ako ba? May business ba? Sino po dito mga mother, fathers? Uncles and titos and titas. Ayan. Parang lang naman tayo dito. Ano? Ayan. Tayo po ang generation na batak na batak. Hindi po sa droga, sa trabaho. Tama na po ano. Sino dito, konti, laban kong laban. Ayan. Ilang oras mag-konti sa isang linggo? 3 hours per day. Wow! Grabe. Kung 3 hours per day, plus 50, plus 40, lagpas ka na. Sa mapapadole na ang iyong kumpanya. Ang ating sa dole ay dapat ay 60 lang. Sa Responsible Business Alliance, 48. Safety officer po, kaya alam niya. Kaya, alam na lang, magpahinga ha. So yun, tayo po yung mga generation na yun. Kumakain pa sa mga anak natin, sa anak niyo mo siya sa baby. Alam mo ni Sophie, alam na professionals ka natin ha. Si Bini Sophie, praise God. Alam ko tayo ay nakakarinig na. Sisimulan po natin ang mentoring. Sana, ang goal po natin ito, mabigyan ng linaw, the professionals, what we will be doing at the professionals, and ano yung goal ng the professionals. But before that, alam ko, naririnig nyo na. Nakikita niya sa social media. Lahat naman siguro may Facebook, Instagram, TikTok. Narinig nyo na po ba ang we listen and we don't judge? Nakita niyo na ba? Ang mukha niyo mga subtitle, kita ang mga bombastic side eye. May ganyan po mga experience. We listen and we don't judge. Ako po ay kumupit ng hani sa Kantino Elementary. We listen, we don't judge. Ayan. Alam ko meron tayong mga ganyan. Meron kayong mga tao, meron kayong mga kaibigan, mga kamag-anak na pinaka-confident na nyo. Confident na ba tawag ko? Mga nag-o-open sa inyo. Tapos pag narinig nyo, kapatid, Dito sa AP, hindi po. Here in AP, we do discipleship, we listen, we encourage, we witness. Amen po ba? We listen, not for the fact na tayo ay may masagap na chismis.
Hindi po ganyan ha. Sa AP, hindi tayo makikichismis. We encourage because that is one of the gift of the Holy Spirit, encouragement. On top of the discernment, the wisdom, speaking of tongues, we encourage through the words of God. And we witness kung ano yung ginawang kabutihan ng Lord sa ating buhay, yun po ang ipapakita natin sa ating mga kasamahan dito. Hindi tayo, kaya mo yan, laban, hindi. As an AP, these are the core values, parang Batangas State University. Ito po ang ating gagawin once we have our in-house gathering or once we have our gathering in the professionals. Amen po ba? We don't listen. We don't listen and judge. We listen, encourage, and witness. Praise God. Na-screenshot na po ba? Pwede na po tayo pumunta sa next slide. Yeah. Just to give you a brief overview. Siyempre, kailangan ko din i-witness din. Nandito ako sa part ng witnessing. Ito po ako dati. Yan. Yung, ano mo lang, hindi na ko-blurred. Yan. Yon. Ang dati po na nandito sa inyong harapan, ang dati pong Daniel. Ay, Daniel ba? Ako po pala si Daniel. Hindi ba ako nagpapakilala? Bakit ba ako nagpapakilala? Daniel po pag ganit, Daniel kapag friends tayo, or Daniel kapag may accent at Daniel. Wala pong problema. Daniel, wala pong problema. Si Daniel po dati, hindi naman addict, lulong sa computer game. Sino mo man nag-computer dito? Okay lang. We listen, we encourage, we witness. Sino mga nag-ML? ML. Yeah. May pakaplos Ma'am Tintin, sino lang, si Selvin. Ayan. Si Daniel po, dati po ay okay na, computer games. Mahina po ang 8 hours sa isang araw. Pagdating sa work, magkano pa po yun? Di uuwi ng alas 6. Makakarating ng bahay alas 7. Kung kakain ng 7:30, alas 8 hanggang alas 12. Yan, computer. Nasa kwarto lang po ako. Tapos gigising ng alas 4, work ulit. Yun po, same cycle. Tapos kapag may mga bisita sa bahay, nasa taas lang. Introvert. Ingihina. Eh talagang hihintayin pa. Umalis sa mga bisita. Meron po bang gano'n dito? Huwag na mahiya. We listen. We encourage, we witness. Ayan. Ayan. Tayo po yung mga, ako po yun. Ba't ko tinatayo? O sige, kung hindi nyo po aminin. Ako po ay ganyan dati. But praise God. Eh hindi po hinahayaan ni Lord na tayo ay nandun sa isang sulok ng ating bahay, ng kwarto na nagbumukmok sa sariling mundo. Iwan ko ba? Gano'n po kabuti ang Lord sa buhay natin. And I know, hindi lang addiction sa games, addiction sa drugs, sa alcohol, sa yosi, all the problems that we have. Addiction sa pag-overthink. Opo, addiction din po yan. Addiction sa kakainin namin sa susunod na araw. Kakalaki naman ang kaltas sa akin, no? Ang laki ng aking sahod, ang laki ng OT, malaki din ang kaltas. Kaya na magpasahod na isang kanto. Yeah, ganyan po mga problema natin. Kung may nagkasakit ang aking anak, kat. Nagkaroon ng problema, nagkautang si nanay, kailangan bayaran. Lahat po yan problema ng AP. So kayo po yun, palakpakan mo natin sa Lord kasi alam natin, hindi tayo naging isa. Kaya palakpakan. Ganyan po tayo sa AP. And all of these people, na nakikita niyo po sa screen, may sarili pinagdadaanan. These are all the anointed professionals din sa main, and all of these have their own stories to share. Alam ko, meron kayong mga kaibigan, mga kamag-anak na ang buhay ay sinasarili. Amen. Kasi ganun din po ako dati. I can't talk in front of you without having experiences myself. Yan po yung pinaranas ng Lord sa ating isa. Alam ko, may isa, si Ate Valen, si Windel, si Aaron, si Kat, si Ate Mary, lahat po yan. Alam ko, meron din po kayo, si Mike, si Monica, si Mia, hindi ko po alam yung ibang pangalan dito, si Ate Dix, yung mga naalala ko, LB, Christine, yung mga naalala ko dito. Wait lang, hindi ko naalala. Si Incredible Greatness of God sa t-shirt. Ayan, lahat tayo may mga pinagdadaan sa buhay. And hindi tayo tinisign ng Lord para mabuhay mag-isa. Bukod sa ating mga girlfriend, sa ating mga boyfriend, sa ating mga asawa, hindi tayo nilikha ng Diyos para mag-isa. We can do life with our own. And what better way to live our lives is to live it for Jesus. And one way of having it done is by surrounding yourself with such godly people.
And sa biyaya po ng Lord, ito po ang anointed professionals. Started with 4 singles and 2 couples, kwento po nila Pastor Pao, and praise God, kasi po yung same love na binigay ng Panginoon sa isang tao, is the same love na kumalat po sa natin dito. This, sabi po, palakpakan po natin si Lord. This is not a trophy, this is not an accomplishment, but this is an accountability po para kay Lord. Kasi pag umalis ang isa dyan, bumalik sa old self, bumalik sa dating gawin. And that AP, that anointed group or anointed professionals is one way for us to be encouraged para magpatuloy para kay Lord. Iwan po ba? These are the people from anointed professionals po sa Manila Wayo. From Las Piñas, Muntinlupa, San Pedro, Putatan, Parañaque. These are all anointed professionals. And praise God because these anointed group leaders receive the fire which will be transferred the same to you. From Balayan, Santa Teresita, and Padre Garcia. And sa mga lipan na hindi nakarating. At sa lahat, actually sa lahat ng anointed professional satellite churches, this is the same fire na ating matatanggap ngayon. At hindi hayaan ng Lord na ikaw lang sa iyo lang yung fire na yan. Kasi sabi sa Bible, we are blessed to be a blessing. Yung bless, di ba? Yung blessing naman, hindi lang naman financial. Blessing ng joy, ng love, ng patience, ng kindness. Yung mga intangible things ay binibigay sa atin ng Lord, yan din po ang ibababa sa inyo. And paano natin siya ikakalat? This is the sole purpose of this method. Okay, first, pakita muna po namin yung programs. Yan po mga programa, anointed professional. Ano po tayo? 10, 7, 4, 12, 1, 5. Ano po yan? Kuya Dika, sino po may mga idea dito? Sa 10, 7, 1, 5, 4, 12, 10, connect. Lahat yan po ay title of a gathering. Hindi nyo kailangan lahat meron kayo. Dapat lahat kami meron ganyan. Hindi. This is an acronym for Thursday Encounter Night. So kung mag-gather po ang isang satellite church, during Thursday, you can call it Thursday Encounter Night or 10. Dito po ang ginagawa dito sa main. 7, Saturday or Sunday empowering event. So kung gusto nyo, doon kayo mag-gather Saturday, 7 po. 4, nakukuha niyo po ang pattern. Ano 4? Friday, empowerment. 12, ito ang pinaka-pak-na-pak. Kung bagsala. The Wednesday Elevate. 1, kung wala po kayong face-to-face gathering, kung hindi kayo makapag-gather corporately, we have the online night empowerment. Dito po sa ginagawa po dito sa Minis, every Sunday night, we have our online night empowerment. Yun yung mga, sino po ba yung mga customers natin dito? Sino ba yung mga marketplace natin dito? Yung mga nagtatrabaho, hindi kayo mag-face-to-face during the gathering. Yung mga kaibigan natin, mga church natin na pumunta sa ibang bansa. We have members from Prince Edward Islands, Quebec, Illinois, Dubai, Abu Dhabi. So these are all gatherings po to gather the young professionals. Ayan po yung 5. This is one of the programs po, fitness improvement and various engagement. Yan. So hindi lang po tayo basta nag-exercise, dito po, badminton, hiking, outing, pero natuto pa rin po yung fellowship with the Lord. Hindi matatapos ang isang miscellaneous activity or engaging activity na hindi nagpapalakasan at gino-glorify si Lord. That is one of the programs po. 10 Connect. Ano po yung 10 Connect? Dito, gagather nyo po lahat. Gagather, mag-i-invite ng mga ka-work, lahat ng mga trabaho. Kung, mga ka-office na kailangan ko mag-invite dito, punta po ay sa 10 Connect. Yung aking kapitbahay na matagal lang kumukuha sa akin ng malunggay, hindi ko nakakausap, ay pwede kong kunin dito sa 10 Connect. Pwede po yan. Yung magtataho na binibilhan ko simula ng bata, i-invite ko dito sa 10 Connect. This is a corporate gathering of every young professionals po. Okay? And, syempre, isingin ko na po, this coming April 24, we will be having our 10 Connect. So, pakilista na po, until April 24, we are inviting you. This is a corporate gathering of Batangas, Laguna, Mindoro, and Quezon. So, dito po tayo sa 8th floor. So, kung kayo po ay free, kayo po ay gusto nyo pagmaranasan, ano bang ginagawa ito sa 10? Punta po kayo dun sa 10 Connect natin sa April 24. Yan po ba? Basahan po ba namin kayo dito? Ako nasabi ko na, okay. Bumalagpak po ako punta sa 10 Connect. Pakakaw po na lang. Ayan. Hindi, biro lang po.
So yun po yung ating gagawin. These are all programs that you can adopt on a specific date for you to have your in-house gathering or you have your gathering in general. Maggagather tayo sa church this week para magpa-appoint. Meron po dyan magtotok na it's either AP chairman or pastor, kayo po bahala dyan. But here, naging experience po namin this week, we have si Pastor Pawa nagtotok po, nag-exhort. But once in a while, A-group leaders are given a chance to exhort. We have my DJ, yung pong kapatid ko, si Ma'am Larnie. Yan, sila po yung mga nagtotok din minsan. So we are molding leaders molding leaders in the Anointed Professionals. Kasi po, hindi po lalaki as an Anointed Professionals group kung kayo lang din po ang napunta sa harap. Amen. Yung leadership na binabago sa inyong exhorter, sa inyong pastor, ganun din po, same molding din po ang gagawin natin sa ating mga members. So all of you, alam ko mga A-group leaders ang mga karamihan dito, mga chairman, lahat po tayo ay haharap sa maraming Anointed Professionals. Okay po ba? Yan. Hindi po natin dadalhin sa church ang mga tao. Ha? Ang panglabo mo naman, mag-i-house gathering na tayo dito ko din yan. Dadalhin natin sila kay Jesus. Hindi po natin gagawin isang, masaya doon, nagpa-party-party ng mga Anointed Professionals. Hindi. Our purpose is mapakilala po si Jesus sa buhay ng ibang tao. Yun yung ating buhay ng mga magtataho, buhay ng mga tindera sa atin, buhay ng mga kababataan natin, ipapakilala natin si Lord doon. Amen. Ayan. Hindi natin sila dadalhin sa church. Kasi kapag may nakita silang isang pagkakamali na isang Kristiyano, meron palang Kristiyano, mag-iinom pala rin, ako aalis na. Dadalhin natin lagi sila. We are Jesus-centric in the Anointed Professionals. Hindi naman Anointed Professionals, but also in the other ministry. But this is a reminder for everyone, kahit tayo ay nandun sa point na tayo nagsasaya, nagkwentuhan, all of it will be glorifying the Lord. Ayan po ba? Kasi dadalhin natin sila kay Jesus. Thank you, sir. Amen. Ang discipleship po, ito po yung pinaka ginagawa sa Anointed Professionals. At hindi ka makapag-disciple kung hindi mo sa naranasan. At hindi ka intentional nakakausap na ibang tao. May nakita ako dito, kapatid, kamusta ka na? Pwede mo pumunta ka ba dito? Hindi-disciple kita. Hindi tayo ganun pakipag-usap. Pero tayo, kapatid, kamusta? Start with a simple kamustahan. Kamusta ka na? Dito naman. Puso, laban. Dami trabaho ko. Ayos na. Pero doon natin i-enjoy ang pagmamahal ng Lord. Doon natin ipapakilala sa Lord. Because our purpose is to know Jesus and make Him known. Alam ko, kilala niya na lahat. Alam ko, meron tayong relasyon sa Panginoon. Pero yun yung fire na ibinababa sa atin ng Panginoon. To have the burden na maabot din yung ibang tao. And you cannot introduce Jesus without you having an experience. Alam ko, meron tayong mga kanya-kanyang bawal na testimony. Sino po may mga testimony na dito? May mga battles na pinagdaanan pero siya hindi pinagtagumpay ng Lord. Yeah, praise God po. Sino po pwede mag-volunteer dito at magbigay ng testimony? Ayan. Yan po yung isa sa mga babasagin natin sa Anointed Professionals. Because we cannot witness without us having it exposing sa ibang tao. At yan po yung gagawin sa Anointed Professionals. Ang gagawin ng Lord sa Anointed Professionals ng Balayan, ng Padre Garcia, at Santa Teresita. We will ask the Lord for the boldness to witness. Kasi hindi ka makapag-witness kung ikaw nakasarap. Sino mga nakapanood ng yung mga nasa soko, yung, pito ko po siya, nakatakip mga hindi. Because we are proud. We are very, very much proud of what God has done in our lives. That is the witnessing na kailangan po natin gawin sa Anointed Professionals. Amen po ba? So, how do we start our Anointed Professionals group? Una-una, bakit ba kailangan ng Anointed Professionals group? Patingin niya. Bakit ba? Bakit ba kailangan mag-Anointed Professionals? Mag-hallelujah, hallelujah, praise the Lord ng mga Anointed Professionals na yan. At tayo may pagod sa trabaho. Ayan. That is one of the deception of the enemy. If the enemy can make you bad, he will make you busy. And this Anointed Professionals is one way for us to experience the love of the Lord and having an experience na ibang tao.
Amen po ba? Kasi kapag nawala ang anointed professionals, kung nanay ni, ni Bini Sophie, ang nanay ni Bini Sophie ay hindi na Jesus-centric. Paglaki na yung Sophie, wala. Tayo po yung bridge. Wow, bridge. Of the future generation and the prime generation. Yung po mga nanay at tatay natin, sila yung mga nagdasal para sa atin. And right now, we are the one who is acting in behalf of them. Kasi tayo na yung hinipo ng Lord. Imagine kung nawala yung anointed professionals, nawala yung 23 to 40 years old, bagsak. Walang tatawid. Yung mga youth, tawag dito, sobrang on fire ng youth. Oh, daming youth camp, daming youth service. Pagdating ng trabaho, ananda. Wala nang pupuntahan. Amen. And that is one of, siguro mga na-experience, mga nakita ko. Hindi po ako nagdalang youth kasi po ako matagal lang humimlay ang pagiging Kristiyano. Sabi ko kay Pastor Christian, humimlay ang pagiging Kristiyano, backslider po. But sa biyaya ng Lord ay kinuha po dun sa, sa ganong estado ng buhay. Estado ng buhay talaga. Ayan po. So bakit kailangan? Because we are bridging the future generation and the prime generation. Alam niyo po ba na si Jesus ay kasama sa anointed professionals? Ilang taon po si Jesus na siya ay napako sa krus at nag-start na kanyang ministry? 30? Kung pasok na pasok si Jesus niya, 23 to 40, 33 years old po siya na siya ay napako. At tayo din po yun. Hindi naman pa ako literally papako kayo. Pero meron tayong mga nails, meron tayong mga schedule ng closet na pwede natin magamit para mag-witness para sa Kanya. Kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila, at kung gaano Kanya binago sa buhay mo. Iyon po ba? So yun, establish na natin. Isa din po yun sa utos ni Lord eh. Sa Matthew 28, verses 19 to 20. Sabi ni Lord, "Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the earth." Sige po, palapakan po natin sa Lord for that. And na po nung sinabi ni Lord, anong utos ni Lord? Go and make disciples. Hindi naman sinabi, stay in the church and make disciples. Kasi our marketplace, our influence is outside of the church. Meron kayong mga kaibigan na hindi Kristiyano, meron kayong kamag-anak na hindi Kristiyano, marami kayong kakilala na hindi Kristiyano, puntahan nyo. Ang dami nating GC, i-chat nyo. Add to group nyo. Hindi add to cart ha, add to group ang ating gagawin sa ating mga kasamahan. We are intentional in reaching them out. Kasi si Lord, Jesus is very intentional in reaching you. Hindi ka makakarating dito kung hindi ka binago ng Lord at some point of your life. Your breaking point at some point of your life is a turning point na nararanasan mo kaya ka nandito. At hindi mo ahayaan na yung turning point mo ay sa iyo lang. Kailangan magkaroon din ng turning point yung iyong mga kilala, yung iyong mga kasamahan. At alam mo, right now, there's some people, there's some persons, relationship, friends, na meron iniinsit sa si Lord ngayong araw. Hindi ko kilala, I don't know you personally, but I know someone is being planted in your head right now. At maliliwanagan tayo dito, kasi inutosan ng Lord sa atin, go and make disciples. Hindi natin kailangan matakot kasi, ano sabi niya? I am with you always, even at the end of the earth. Hindi ka haharap bilang isa, hindi ka haharap dito, Daniel, bilang Daniel. Kasi kasama mo si Lord. Hindi ka harap dito, hindi ka maging a picture person na harap sa maraming tao na ikaw lang yan kasi kasama mo si Lord. Hindi ka pwedeng magkwento ng kwento-kwentuhan lang yan eh. Because all of which na-share natin, in-experience natin. Yung kabutihan ng Lord, yung pagmamahal sa atin, kung paano niya tayo inabot, gano'n niya ipaparami sa atin sa ibang tao. Knowing God and making Him known. Ito po, uulit-ulitin natin, we are Jesus-centric. We are not AP-centric. We are not pastor-centric na kapag nawala natin pastor, wala na si pastor dito. Nawala na yung aking best friend na chairman, wala na gano'n dito. Wala na yung aking kaibigan na in-invite dito, hindi na pupunta. We fail as an anointed professionals group. Kailangan natin silang idalhin sa Panginoon. Di ba sabi nga natin, dalhin kay Jesus, hindi dalhin sa church. Amen po ba? Because paano mo ba natin ma-measure yung pagiging successful ng anointed professionals? If
we make leaders from all those people natin na handle. If we see them carrying their Bible, if we see them having an intimate relationship with God, kahit mawala ang group leader, nandun siya to step up, nandun siya to testify and witness sa ibang tao, naging Jesus-centric instead na world-centric sila sa pag nagkakaroon ng problema. Babalik kay Jesus, hindi babalik sa AP, hindi babalik sa group leader, hindi babalik sa pastor, babalik kay Jesus. That's the time that we will be having, grabe naman si Lord sa buhay niya. Na-witness ko yung kanyang turning point. Ay, dati ay magsusukat tayo, sasabong ka rin dati. Pero ngayon, nag-witness na sa sabukan. Pero hindi sasabong. Baka nasasabukan na yung sasabong pero nag-witness. Hindi ba? We-witness kung gaano mabuti ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? Yan. So, paano natin i-win ating mga ka-edad, nasa age group natin? These are just some practical steps. Una, pray for potential members and allow the Holy Spirit to guide you. Lord, sino kaya? Lord, during our quiet time, Lord, I'm having this burden. Kailangan ko isama dito. Lord, you will give, in the name of Jesus, Lord, you will give an opportunity for me to share you how kind you are, how loving you are. Ilalaban po natin sa yan, sa dasal. Hindi yung, ay, sama ka dito sa akin. Mag-aaral tayo dito, mag-worship tayo dito. Walang masama. Pero if your purpose is just maparami lang ang inyong anointed professionals, hindi para lumago at lumalim sila, there's something wrong. Our main purpose is to make Jesus known and to know Jesus. Hindi para lumaki. Ay, ang main, 200, 300 plus, dapat ganun kami. Hindi. Kasi kasama na yan sa pagdami niya, yung paglago nyo muna sa Lord. Yung paglalim nyo muna. Sabi nga sa Matthew, di ba? Seek first His kingdom and His righteousness and all that this will be added unto you. Seek first, as you leaders of Jabalayan, Santa Rosita, and Padre Garcia, seek first Him. You as the core leaders, you seek first Him. You pray for the people na kailangan makarating at makarinig ng salita. At yan, idadagdag ng Panginoon sa inyo. Lalo ba sa iyo, naturally, hindi mo kailangan maging weird, yung share nito. Share ko, dito sa atin, professional, hindi. Kasi makikita sa yung pagkabag, grabe naman si Ate Marin, sobrang blooming, dati rin sobrang ano eh. Ang ibag ay 3 layers eh, pero wow! Fresh na fresh, parang, di ba? Parang, dapat nasa yun ka, yung magagalaw yung sasabihin sa'yo. Wow, parang nag-ito ka, nag-ano ka. Umunti ang fine lines, ang wrinkles. Nakikita, nagre-reflect po yung glory ng Panginoon sa atin. Because that's the deep, that's the relationship na hinahanap ng Panginoon sa atin para may pakita yung kanyang glory sa atin. At makikita yun ng ibang tao. Amen po ba? Huwag po kayong ma-pressure kasi like po yun ang enemy. Ay, dapat kami dumami ng ganito, dapat next week may target tayo, may quota tayo na may invite dito na para yung makasama, dumami tayo sa picture. Kung yun pong goal natin, hindi. Our main purpose is to know Jesus and make Him known. Amen po ba? So ipag-pray po natin yan yung ating mga kasamahan dito. Next! Reach out through certain connections, workplace or social media. Sobrang powerful po kayo ng age natin ngayon. Isang chat, okay, nandito ka na. Isang tawag, makakausap ko na. Imagine the people in the old ages, they have to walk, they have to magbahay-bahay. Kailangan nilang sumakay ng mga kamelyo, ng mga malalayo, yung mga disciple dati, they have to knock at other people's houses. Pero ngayon, sobrang convenient na sa atin. But hindi nalilimit ng convenience yung ating intentionality. Ay, hindi ko ma-chat hindi ka na pupuntahan. Iwan po ba? Hindi tayo papayag na hindi natin nagawa yung all effort na kaya natin gawin humanly as possible. If hindi nagre-reply sa iyo, kung ikaw ay inbox out, kung ikaw ay biktima ng mga long press, ng mga naka-apple dyan, sino mga naka-apple, kung kayo po ay nag-long press o nilolong press, di ba masakit sa pakiramdam ko, kung sinsold na kung ay nakita lang, nag-chat na rin, may chance naman. Hindi. We have to be intentional in reaching them out. Sobrang daming ways. TikTok, sa biyaya po ng Lord, yung TikTok po ni Hazel, one of the very good testimony mo, so very blessing testimony po ay nagkaroon po ng engagement, nag-hiking, lumabas po mga nag-professionals, tapos nag-post na nag-worship,
in-upload sa TikTok, ang dami mo nag-message. Uy, saan yan? Saan yan? And praise God, may isa pong member na nakatandang online night empowerment from Negros Occidental. Imagine niyo po imagine niyo po yung ways ng Lord very limitless. Tayo, nililimatahan natin yung ating capability dahil na-reject tayo. Dahil tayo singing song. Hindi. As much as possible, as much as kaya natin, we reach out intentionally to them. Sabi nga po, yung simple, kamusta ka na? Tatapikin, kamusta ka na? Hindi yung pang-alo na, kamusta ka na? Sige, kaya mo yan. Next? Hindi gano'n. Hindi yung magustuhan ng Lord para sa atin. Clarify the group's purpose and invite people personally. Kapatid, tayo dito, mag-aaral tayo dito. Pag umatag ka dito, maniniwalagan ka dito. Gagaan ang problema mo, gagaan ang isipin mo. Hindi. Because our purpose is to make Jesus known at makilala pa si Jesus. Yun po ang purpose natin. Amen? And personally po natin silang i-invite. Yung mga ka-office mate, nakatabi sa pagka-computer, invite niyo po. Personally. Amen? Next. Encourage group members to invite others. So kung nabigyan na ng apoy, yung mga members ay invite, pwede natin, sige, invite ka. Sige, ka dito. Kasi na-witness ng mga tao, sabi nga natin, we listen, we encourage, we witness. Kung tayo yun, sila din yun. Yung mga invite natin, they will listen, they will encourage, and they will witness. Sila din mag-i-invite ng maraming tao, doon magsisimulang pupunta, dumami ang mga tao. Because nakilala nila si Jesus, pumunta sila sa Jesus, kay Jesus, naramdaman nila yung pagmamahal ni Jesus. And that person, that fire na natanggap niya, will scatter like a wildfire. Ganun po ang ginagawa ng Lord sa ating age level ministry. Yan po ba? You ask them to invite other people. Not to grow your numbers, but to grow their relationship with Christ. Amen. Praise God. Palapan mo na si Lord. Praise God. Leading the first meeting. Pinakamahalaga po, iset natin yung tone. Ano ba ang tone ng mga United Professionals? We are the professional group of the young J1 Church of the young. Sobrang natin. Sobrang formal natin. Hindi yan ang tone natin. Our tone is to connect with them. Yeah. Myself, sa biyaya ng Lord, I connect with people through humor. We don't have to be weird in reaching other people. Huwag niyong, dapat ay naka-coat and tie. Dapat mga doktor lang dito, dapat mga nurses lang dito. Hindi. Ang United Professionals is just a title. This is a corporate gathering of every people. Basta 23 to 40 years old. Kailangan po natin may paliwanag na. Hindi mo kailangan maging accountant, hindi mo kailangan maging engineer, hindi mo kailangan maging doktor para maka-join ka dito. Exclusive lang kami para sa mga mayayaman lang ko. Hindi. Basta may instill si Lord sa'yo na 23 to 40 years old or even beyond, invite them. Because they are part of the young professionals. So sa taon, una, pag nag-start na po kayo ng gathering sa inyo, the first crucial is setting expectation and creating a welcoming environment. Sa biyaya po ng Lord, dito sa AP, wala pong mahihiyain. Hindi ko sabi mga walang hiya, walang mahihiyain. Lalapitan nga, kakamusahin ka, uy! Kasi we are breaking boundaries here. Ay, taga-balayan, hindi ko kakausapin, kaaway ko sa Police PR, mga taga-Padre Garcia, hindi. We are very much intentional in meeting other people. Kasi kung tayo na lang dito, hindi ba tayo nagkakakilanlan, what more paglabas pa natin? Iyon ba? Ang sarap sa willing. May makakilala ka, uy! Uy, nakakamusta ka? Mga taga-ibang church, mga taga-ibang satellite, mga taga... We will set our tone. Hindi lang kayo, oy, tatlo lang kami dito, tatlo lang kayo magkakilala, tayo na lang ha. Hindi. Spread out. Ano sabi ni Lord? Go and make disciples. Part of the go is to reach other people, to know them personally. Amen po ba? Praise God. Ang saya po. Woo! May yaya ka sa'yo. Kamusta naman doon? Ito, praise God. So far blessed. Hindi so far Latina, so far blessed po kami dito. So far blessed kapatid.
Tapos kapag, uy, kumusta ka na? Uy, ito, dahil problema, pero kaya-kaya, dahil kasama si Lord. Amen po ba? Ayan po. Ganyan po tayo sa anointed professionals. Walang mahihiyain sa anointed professionals. Maniniwala ka po kayo kay introvert dati. Parang labas sa uso. Ha? Introvert ka? Sa tunay po. Ako po ay bahala kayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, may bisita sa baba ko, hindi lalabas sa kwarto, bahala kayo, hindi yan. Kahit hindi. Talaga po. Pero kapag binago ka ng Lord, He will turn your life 180 degrees. Yes, palakpakan mo natin. Next! Building consistency and creating rhythm. So you have your welcoming environment, naset mo na yung tone. Paano tayo magiging consistent sa ating gathering? Ang ganda po na nakikita natin, and yung mga picture nyo sa Igno Manilaway, kita nyo lang po mga mukhang talagang, kita na mga bagang sa katatawa, sa kakangiti. Pero hindi natatapos po dyan yung, ang ganda naman na sana, ganun din tayo, ano. Kasi, kung ano yung binild ng Panginoon dito during the corporate gathering, ganyan din po yung ibababa niya during their in-house gathering. Ano, hindi natatapos na, happy tayo din sa in-house gathering, ay sa gathering sa church, pag na next week. Ano. So doon po papasok yung in-house gathering natin. Hindi lang yung rhythm, yung consistency is during the gathering in the church, but also outside the church. Kung gano'n ka-intentional ang pagkamay sa mga tao during the welcoming, during your gathering, gano'n din po tayo paglabas natin. At hindi lang po yan one-day event na consistent kami. O every Thursday kami consistent na nag-welcome. Paglabas nila, bantol si ate. Nakagano na, nakasombrero na ulit, naka-face mask, tapos nakapayong, naka-jacket, hindi na kilala parang may tinatawa, pero nagtataguan. Hindi po tayo gano'n. Amen po. So how do we drive consistency in a group? Una, set regular meeting schedule. You gather your whole anointed professionals, your invites on a weekly basis. Corporately, meron kayong magpapaapoy lahat. May mag-exhort na pastor or chairperson dyan. I don't know what will be the move of the Lord in your anointed professionals. Pero meron magbababa ng apoy. And the following week, meron kayong in-house gathering. Ano po ba ginagawa sa in-house gathering? Mamaya ipakita po namin sa inyo. Keep meetings engaging and focused. Kung ano yung need ng anointed professionals sa Balaya, sa Santa Lucia, ng Padre Garcia, yun po yung ilalapit natin kay Lord. Okay? Just a heads up. Hindi po ginagawa dito kung ano yung teaching ng main, yun din ang teaching nyo. Hindi. Kasi tuturuan po kayo dito na lumapit kay Lord para malaman kung ano bang needs ng inyong grupo, ng inyong satellite church. Hindi po tayo makikialay. Ang nakakatuwa po din sa biyaya po ng Lord, every satellite churches na merong ipinag-launch, iba-iba. Merong for overthinking, merong for anxiety, for identity in Christ. Ang daming topics po na ibinababa ng Lord. Once we come to Him, and to pray, Lord, ano ba yung need? Kasi magkakaroon ka ng burden. At hindi mo makukuha yung burden na yon if kayo po mismo, hindi kayo nagdadala ng Bible. Ito po, yan. Sino po may mga dalang Bible ngayon? Physical Bible, praise God. Wala pa mo natin si Lord yan. In anointed professionals, we are bringing back the Bible. Hindi po Bible sa Bible dito. Yan, dito. Hindi po sa phone. Kasi kapag yan, Bible dito. Uy, may nag-chat. Chat na ulit. Uy, may nag-notify na TikTok. May dapat niya i-add to cart dito. Nakukuha ba ka niya? Okay, good thing. If nag-start tayo, wala pa tayong Bible, kung bibili pa lang, okay, maganda. Pero in the long run, kung ilang buwan nagagather ang inyong mga anointed professionals, ilang buwan nagagather yung mga grupo, hindi pa sila natuturuan magbasa ng Bible, somehow we fail. Because sabi nga natin, dadalhin natin sa Jesus. Dadalhin natin ang mga tao kay Jesus. At one way para magdadalhin natin ang mga tao kay Jesus is mapakilala natin si Jesus through His words, which is the Bible. Sa biyaya po ng Lord, nabigyan po ng opportunity na makapagturo po ako sa online. At yung po topic is one of my devotion. Being molded into Christ. Bakit ba naging title ng Lord sa pattern? Wow, ang daming gusto na.
Makukuha po yan through reading the Bible. So we are bringing back the Bible in our A groups. So please. Di pa lang please, guys, let's bring back the Bible in the church. Amen po ba? Kung na-normalize, ayaw natin i-normalize na during Sunday service tayo yung mga namumuna sa mga gadget. Oh, ganda ng cellphone, may Bible app. Sana tayo makita ng mga nakapaligisan. Uy, ano yan, Bible pala yun. Yun pala yung Bible. Diba? Ang ganda po kasi yan ang ginagawa dito sa amin. Most of the Bible bearers ngayon, anointed professionals, sa biyaya po ng Lord. So praise God po. Tama mo natin sa Lord. Amen? Next, encourage accountability and follow up outside of meeting times. So nag-set tayo na schedule. Ngayong linggo. The following week, meron kayong in-house gathering na schedule. Pero hindi nagsama-sama, hindi nagkaayaw ang schedule ng bawat isa. Huwag mong hahayaan sa linggo na wala kang gathering. Kasi di ba sa gathering natin corporately, doon tayo nagpapapag, doon tayo kumukuha ng langis, doon tayo nagpapanoy ng oil para mas lumiyab yung ating apoy sa ating mga puso. Wow. At yun yung apoy na yun yung i-share natin sa ibang tao kapag nag-in-house gathering tayo the following week. So if you do not gather corporately during the in-house gathering, baka mawala yung apoy. Baka, pwede naman pala walang gathering yung linggo. Ulit nga po natin, we have to be intentional. Kung hindi kaya i-meet, sama sa online. Gawa ng online group. Chat doon. Ang ganda po na nag-video kayo doon, tapos nagpapalakasan kayo doon. So we have so much ways para mag-gather. Pero mas pinakamaganda rin po talaga, face-to-face talaga. Kung kayo ay pupunta sa Dunkin' Donut, walang problema. Kung kayo pupunta sa isang restaurant, walang problema. Kung kayo pupunta sa bahay ng isang grupo niya, walang problema. Kung kayo nasa park, walang problema. Basta gather. Iman po ba? Huwag matakot kasi sabi ng Lord sa Matthew 28, and be sure of this, I am with you always. Sa AP, walang mahihiyain. Kasi kasama natin si Lord. Next! Asa na ba tayo? Yan. Anyway, example, create a group chat for midweek encouragement, prayer request. Sa biyaya po ng Lord, nagkakaroon po ng in-house gathering. Ang ganda po ng in-house gathering na magkakasama kayo, nagkakamustahan after having food. Kaya po lagi may pagkain sa AP. Kasi ang sarap magkwentuhan kapag may pagkain. Amen? Oh, amen! Sarap naman itong kiyain talaga naman. Mamaya pupunta pa balik po kayo doon. Ayan. Doon din po natin nakikita yung generosity ng bawat isa. Siguro sa una, tayo muna yung hindi naman magsasacrifice eh. We will be investing our resources for them to know God. Tayo magluluto, tayo yung gagastos. Ready po kayo dyan. Hindi po kayo, tubig muna tayo dito. Hindi. Kaya nga tayo nagkaroon ng trabaho for us to be a blessing sa ibang tao. Amen po ba? Hindi natin sasarilinin yung ating mga Hindi ko sinabing all out kayo, bongga ng catering, buffet, yung inyong pupuntahan. Basta meron kayo pagsaluhan, okay po yun. Kung yung pizza, walang problema. Kung yung Angel's Burger, walang problema. Basta gather corporately over a cup of coffee, over food. Sa Bible nga po, di ba may Last Supper? Hindi ko sinasabing Last Supper, gagawin sa, magkakati tayo ng tinapay, kapatid. Ito, hindi po tayo gano'n. Kahit ano pong pagkain, wala pong problema dyan. Amen po ba? Yan. And then after kumain, small fellowship, gather corporately, kakanta, worship mo na si Lord, and then babalikan po ulit yung heart verse nung sa in-house sa gathering nung last week, yung po ulit pag-uusap-usapan. Meron pong nangyayari po dito, meron lang isang verse na pinag-uusap-usapan. Pinakatumatak po sa akin ay identity in Christ. Tama ba? 1 Corinthians 5:17. Ano 2 Corinthians? 5:17, di ba? Anyone who belongs in Christ is a new person. The old self is gone, a new life has begun.
Doon lang po umikot. Yung topic, identity in Christ. Sa kapag naki-Christ ka, ganito ka. Ikaw ay overcomer, ikaw ay achiever, you are a child of God, you are a friend of God. Ang daming identity lumabas. At ang dami nakakilala kay Lord. Ay, yun pala ang identity. Ay, ako dati ilaburi sa aking trabaho dahil ako ay bodyguard. Nare-revive po ang identity natin. From one single verse. Yun po yung tinatawag nating heart verse. So yun po yung ilulunod natin sa Panginoon. At ano ba yung need ng mga tao dito? At bibigyan kayo, experience po namin, isang verse na isang kasama na po. Yun po yung ilalapit natin kay Lord. Sabi nga po namin, kung hindi kayo mag-gather ng face-to-face, pwede po online. At sa biyaya po ng Lord, ay po may mga taga-Tayabas, Canada, Batangas, Canada ulit, Santa Cruz, ang dami pong na-attend. So very much limitless yung ginagawa ng Lord sa AP. Lahat naman po dito may laptop, may computer, or nakagamit at some point of their lives. Ang dami po natin is to be intentional. Kung si Lord kayo intentional, tayo inabot sa ating mga kinasasandakan dati, intentional din po tayo sa pag-abot sa ibang tao. Amen. Praise God. Next! Fostering growth, discipleship, and multiplication. Sabi ko nga po, hindi natatapos sa inyo. Kung sino na dito kumanan, tayo lang mag-ano, tayo lang mag-praise the Lord. Kailangan natin i-multiply ang sarili natin. Kung merong isang Pastor Paul na tumayo sa unahan, meron din makanganak na maraming Pastor Paulo. Kung maraming pastor, hindi naman po dalakan J yun sa biyaya ng Lord kung si Bishop lang ang tumayo sa unahan Marami pong ginamit ng Lord. And bibigyan po kayo ng discernment ng Holy Spirit, sino yung mga nakikita natin leaders. Hindi porkat matagal na ako dito, dapat ako leader na ako. Hindi. Iluluhod pa rin po natin sa Panginoon yan. Lord, sino ba yung nakikita mo na maging good pastor of your lambs and sheep? Iluluhod pa rin po natin sa Panginoon yan. A healthy growth grows spiritually and eventually multiplies. One of the success metrics of an anointed professional. Sabi nga po natin, and po healthy growth grows spiritually. Una po yung spiritually bago mag-multiply. Kasi sabi nila, eventually mag-multiply kayo kung growing spiritually kayo all together. Ibang gawin natin sa Bible verse, seek first His kingdom and His righteousness, all these things will be added to you. Seek first God, you will grow spiritually, and eventually you will multiply as a anointed professionals po. Amen po ba? Ayan. Next, paano po ba natin gagawin yan? Yan. Una, encourage members to take ownership of certain aspects of the meeting. Hindi po kung sino tumayo dito ngayong araw na to, siya the next week. Agad, sino na lang ang lagi. Siya nag-opening prayer, siya nag-exhort, siya nag-worship, lahat na siya nagtimpla ng kape, siya nang bumili ng tinapay. Ay, kapatid, ikaw na, ang galing mo. Hindi po ganun yung ating gagawin. We will assign people. We will assign members. And from them, mag-multiply din po sila. I-rotate. Kung gusto nyo, rotation, walang problema. Ngayong araw, ikaw mo, next week, ito ka naman. Hindi po kung sino isang worship leader, si Sir James, ang kumanta po dito, next week siya po ulit. Hindi. Kasi hindi kayo mag-multiply kung hindi kayo intentional yung multiply ang responsibility sa iba't ibang tao. Amen? Equip group members to lead their own group in the future. Lagi po natin isisingit, we are not members panghabang buhay hanggang tayo umakyat ng another level. We will be leaders. Okay? Yeah. Celebrate milestones and spiritual growth within the group. Nakapasa ng board exam, praise God! Tara! Tayo na, labas tayo, walang problema. Nag-birthday sa kanya, walang problema. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung video of our member na sinelebrate yung milestone. Plan outreach or service projects to grow together. Pwede po kayo mag-engage sa ibang activities. You can have your outreach programs, walang problema. Sa biyaya po ng Lord, meron tayo anointed professionals na pumupunta sa home for the aged, sa Bawan. Tama nga, sa Bawan nga, Ayan. May mga outreach program kasi hindi po tayo binebless ng Lord para i-keep natin, para din po ito ma-share sa ibang tao. Ayan po ba? Ito po example, where we celebrate milestone of other people. Nag-birthday, may pa-cake, praise God.
Ang ganda na sineselebrate yung mga small wins natin. Ang ganda ng, nakaka-appreciate sa akin. Napaiyak na. Kumagulgul na. Ayan po, ano? Yan po yung in-house gathering na ginagawa. Every other week after the corporate gathering. Ano po? Yan. Ito po, isa. Sana may audio po. Yan. Luloding lang po. Ano sound? Ayun ho, binigyan lang ako ng maliit na cake. Ay, umiyak na. Yun po ang life group leader natin, si Win Kawin. Yan. Member niya po yan. Guys, get sa pinaya po ng Lord. Nagkaroon po ng business. Oh, celebrate natin yan. Ay, hagulgul na ho. Kala may tumama sa loto eh. Hindi po yung magkukuha ng board exam ng CPA. Praise God, celebrate natin yan. Yun po yung, ang ganda po ng... Sige po, palakpakan mo natin sir. Ang ganda ng... We are being surrounded by people na genuine yung kaligayahan para sa atin. Genuine yung joy. Hindi yung, praise God! Ang subtitle na naman sa mukha ay siya, kita-kita, basag-basa na eh. Ayan. Okay po ba? We are being surrounded by godly people na alam mo, masaya para sa iyo. That is one of the fruit na ginagawa ko sa Method Professionals. Handling challenges ko! Ito na po. Ay, paano po pag ganito? Paano po pag ganyan? Ay, ito kasi sigat to, ganyan, ito ganyan. Paano po natin i-handle? Hindi po mawawala ng challenges once we gather our United Professionals. Every group will face challenges, but with God's grace and wisdom, they can be navigated. Babalik po tayo sa pangako ng Panginoon. And this I will assure you, I will be with you always, even at the end, even at the end of the age. Diba? Dealing with scheduled conflicts. Yun ang napakagingan natin kanina. Ay, ano po yung nag-overtime, hindi po makaka-attend. Ay, ano po, may gagawin na po sa bahay nila. Ay, ano po, ay ganito ganyan. Tuman ka na eh. Consider hybrid po kung hindi kaya talaga. Or flexible formats. Kung hindi kaya ng gantong Thursday, o di Monday, o Tuesday, ang dami po, 7 days. Si Lord very intentional tayo ginawa sa pailang araw, sa paanin. Di ba? Ganun tayo sa pag-gather natin mga United Professionals. Okay? Next! Managing different personalities. Meron po diyang magagalitin. Meron po diyang mainitin ng ulo. Meron po diyang very tahimik lang naman. Hindi, kapag dahil ang pagkatiyan. Meron po iba't iba. Sobrang ang dami po na inyong mararanasan ng different personalities. May problema sa ganito. May problema sa ganyan. Encourage, listen, and respect for different opinions. Babalik tayo kung ano ba discipleship. We listen, we encourage, and we witness. Doon lang po iikot ang ating anointed professionals discipleship. Kuya, paano pag kapag meron kaming member na LGBTQA, BCD+, isasaman po natin. Kung siya ay gay, siya po isasama sa mga lalaki. Kung po siya ay lesbian, sa mga babae pa po siya isasama. Paano ko yung may member na may member ako single, kung ako na may wala pang anak, ililipat natin sila sa may asawa at pamilya, may mga anak na. Kasi they are the people who is the right leader. Kasi alam nila yung mga language na pinag-uusapan. Eh, saan paano yun? Meron kaming youth, kasi working student. Walang problema, isama niyo po sa United Professionals. Kahit hindi pa siya pasok sa 23 to 40 years old. Kasi iba na yung language siya sa working as a working student. Kaysa sa mga youth na nag-aaral lang talaga. Kuya, meron kami dito, meron kaming taga ibang bansa, nag-i-English. O, di sama niyo sa mga nag-i-English. Paano kuya, meron kami dito mga, ang daming ganyan. Pero yan po yung sasagutin natin sa break. Magkakaroon po tayo ng breakout rooms. Kasi i-guide po tayo ng mga group leaders natin. Kung meron po kayo mga tanong diyan. But rest assured, masasagot po iyan. Okay? How to handle different personalities. Ay, meron po ako na-handle youth. Siya po ay ginagamit na doon. Pero gusto niyo pa po doon sa youth eh. Paano natin i-handle yun? Yung mahirap mag-transition dahil ginagamit siya doon sa ministry ng youth. Dito po sa AP, wala pong sapilitan.
Okay? Kung ayaw mong sumama, sige ka pa rin daw. Pero sasama pa rin sila sa prayer po, na mapasama sa... Kasi tayo yung nakakaranas eh. Tayo yung nakakaramdam ng ligwain baptism eh. Tayo nakakaintindi eh. Amen. At hindi natin lilipatan sa sarili natin, uy, ano si kapatid, araw-araw ko na ito sa simbahan, siya lang i-invite ko lagi. Do not limit ourselves sa mga kasama natin sa church, sa physical church natin. Kasi ang marketplace ng AP, nasa labas. Kasi doon tayo, lumalabas tayo, nagtatrabaho tayo doon. Doon tayo ginagamit ng Lord sa labas. So doon ayokong pagodin sa sarili sa pag-invite ng nasa loob ng church. Yung sana in-effort ko na dito, in-effort ko na sa iba. Amen po ba? Kaya nasa isang aquarium lang, sobrang lawak po ng dagat. Amen? Next, keeping the group engaged. Parang boring na po sila. Parang po sila nakatingin lang po sa akin, tapos na po tingin sa akin. Meron po mga ganyan. And one of the problem of sa sobrang daming decision na ginagawa ng ating levels, alam niyo po ba ang tao ay gumagawa ng 18,000 decisions per day? Siyempre ako ba'y bubunas pa? Ako ba'y kukuha ng matsaka TikTok pa? Ako magkakamay na lang ako? Ang daming decision natin. At darating tayo sa point tayo, lobat na. But how do we engage them is yung topics natin pong pag-uusapan. Ang daming ways for them to be engaged. Like badminton. Dito fitness ka pala. Dito ka dito. Magja-jogging tayo. Magsusumba. Mag-aerobic. Mag-aerobic po pang pangmatanda na. Sumba yan. Puta yan. Ang daming ways to be engaged. Pero hindi tayo lalayo, hindi tayo kakawala sa angka ng Panginoon. All of our activities is Christ-centric pa rin. Amen po ba? Yan. Next! Huwag po kayo panghinaan ng loob. Sabi nga po sa Galatians 6:9, so let's not get tired of doing what is good. And what we are doing in anointed professionals is good in the eyes of the Lord. And at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kung sinasabi ng mundo, na kaya mo yan, laban lang, hindi. Sa atin, we are grounded by faith in our Lord. Lahat ng ating mga ginagawa dito sa anointed professionals is bibigyan niya ng harvest. And yung nakita nyo maraming tao kanina, lahat po na harvest ng isang tao nagpagal at nag-gather ng naging professional. Sa biyaya po ng Lord, lahat po na si Lord. Commitment to the group success, hindi po lalaki ang isang grupo kung hindi nga po tayo Christ-centered. Kung ang isang dito na nag-invite ng 5, doon sa 5 yun, hindi umangkas sa Panginoon, mawawala na po sila. Kaya lang sila nandito kasi masaya, kasi na-encourage siya. Pero pagdating ng bahay nila, wala silang kalusuhan sa Panginoon, hindi po natin yung kalusuhan. Lagi natin sasabihin, be Christ-centered, be Jesus-centered sa ating mga gatherings, sa ating mga ginagawa sa ating mga grupo. Ano po? Encouragement. Remind the leaders, lahat po kayo leaders, I believe, lahat na pumunta dito, you are all leaders. You are accountable. Alam ko, nagkaroon na kayo ng burden para gamitin kayo ng Panginoon in your own satellite churches. But, be reminded, the leaders and their role is to shepherd. Hindi para siya wow, galing naman ang leader na yun. Galing naman niya mag-talk. Yun na lang nakita yung leader. Hindi si Jesus. We are all accountable and we will serve with love and humility. Sa biyaya po ng Lord sa AP, nag-multiply ang isa kasi nakaranas sila ng pagmamahal galing sa kanyang leader. The same love na pinakita ng leader nila, humility while serving other people, yun din yung kanilang mamamana. Ganda ng mamamana. Yun din yung kanilang may instill sa kanilang mga puso. At yun din yung ma-share nila. Kakalat po tayo sa Spotify. Ano po? As leaders, sabi nga po natin, we are bringing back the Bible. Kung ikaw na leader nakikita na naka-cellphone lang, picture lang, kapag may Bible verse na naka-flash sa screen, hindi ka nagbubukat ng Bible, somehow we will fail. Kasi hindi natin sila dinadala sa Panginoon. Babalik po natin ang Bible. Wala lang po yun. Ang ginagawin po ng AP is NLT version. Kasi yun yung madaling maintindihan natin in our own language. Wala problema sa ibang sa ibang version, but we encourage you to buy the NLT version. Okay? Ang ganda po na nakita na
binubuhat natin ay during gathering ay Bible. Kasi meron po dyan, di ba alam magbasa ng Bible? Pero on your gathering, napapakitaan, ganito yan, hanapin mo Galatians, nandito yan, after yun ang ganito, nasa New Testament yan. Sila mismo, na-experience sila gumamit ng Bible. At kapag sila nagkaroon ng problema, pupunta sila sa Bible, sa pangako ng Panginoon, at doon sila magkakaroon ng encounter with the Lord. Hindi niya hahanapin yung, nasa di yung aking screenshot ng isang araw, parang malaking impact sa akin. Kung nasan kayo, wala lang, nakabola ng mga picture ng pagkain. Maganda yung mga natawa din yan. So, we are bringing back the Bible. Amen? Practical challenge. Encourage the leaders to pray for the group. Huwag niyong ahayaan hindi magbubukas sa isang gathering, hindi magkulong sa isang gathering na hindi na ipag-pray ng group leader. Ang ganda po nakikita natin, nag-pray. Kasi yung pinag-pray natin, at some point, mag-pray natin sila para sa ibang tao. Pero hindi naman, tagal na natin ng professionals, para mag-pray. Para natin susolusyonan yung mga yun. Yun yung ating ibabato during our corporate gathering, during your in-house gathering. You will show them how to pray, you will show them how to open their Bibles, para kapag sila yung naging A-group leader sila, maalam natin sila mag-pray. Amen? Yan. At dito ko na po tatapusin yung ating mentoring sa Philippians 1:6. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So until bumalik po ating Panginoon, our main purpose is to make Him known sa ibang tao. We will reach other people. We will seek other people. We will intentionally reach them. We will intentionally, kumusta ka na? Para sa pagdating ng Panginoon Jesus, marami tayo. Lord, praise God sa biyaya mo, sa pagsama mo sa akin. Lord, I've encouraged many, I've introduced many people sa'yo. Lord, marami na save. Kasi dahil mo. Kasi binigyan mo ako ng intentionality na teaching other people. Amen po ba? And that is the goal of Anointed Professionals in discipleship. Sa discipleship po natin sa Anointed Professionals, we listen, we encourage, and we witness. And our purpose in Anointed Professional is to know Jesus and make Him known. So kayo po ay naniniwala na kung ano yung part na binabasa nyo, palakpakan po natin si Lord. Praise God, thank you Lord. And right now, alam ko maraming pumapasok na katanungan sa isip ninyo. Paano program na ginagawa dito? Paano yung flow ng program? Paano ba kakanta? Ilang kanta bang kakantahin? Ano bang flow ng one? Ayun pala po sa online night empowerment. Please coordinate with ESA, with Jessica Filaro. Kasi may separate mentoring po paano humantay naman ang online night empowerment. Ano po? So kami din po ang mag-share sa isabayan po ng Lord. So right now, I'll be calling on Sir James for us to be divided sa ating mga groups. Doon po tayo magtatanungan. Okay? Sir James? Yan. So, yun po, nasabi na po sa ating kaibigan kung ano gagawin natin sa ating A-group. Ano po? Doon po sa ating A-group, pwede po natin tanongin, kung may mga questions po tayo na nasa isip natin ngayon, pwede po natin lang itanong sa ating A-group, sa mag-handle po sa atin. And sila naman po, sila po yung sasagot sa ating mga questions. And syempre, yung A-group leaders, before we start our A-group, let's start with a prayer and with a prayer. And don't forget to take a selfie. Group. Yeah. So yun po. Ito muna po yung ating A-group divided session. So yan, tinatawag ko muna po lahat ng ating A-group leaders ng Orong Batangas, Maine. Okay. Ito po tayo sa unahan. Ayan.